gasulat ko sa mensahe nga akong ipadala sa akong pamilya. Dayon akong gihatag ang Facebook inana ba. Then ako ang gilukot sa papel, gitugpo na ko dito sa silong akong kabayan. Ko nga, kabayan, mawag ka naman sa akin. Nang paki-message naman yung mga magulang ko na okay lang ako dito kahit hindi good, na okay lang ako dito, masaya ako dito kasi ayaw kong malaman ng mga magulang ko yung paghihirap ko sa isang buwan. Kasi sabi ko sa sarili ko na isang buwan pa to, marami pang mangyayari, baka magbago, baka maintindihan, ganyan ba guys? Sabi ko, pakisabi naman sa magulang ko. Tapos nilukot ko yung papel guys, binigay ko sa kanya sa baba, tapos sabay takbo kasi baka makita ako ng amo ko. Guys, napuno yung kong kasaba, hilak lang ko, kasaba, kaguol, tanan-tanan, pero gibutang na ko lagi sa kong hunahuna na nandito ako para sa pangarap ng pamilya ko, para man lang maiahon sa kahirapan. Sumugo na gibutang sa kong hunahuna. Madam, lagi ka nalang galit sa akin, first time man ako. Kung ayaw mo sa akin, isauli mo ako sa agency. Huwag mo akong gaganituhin kasi muntik na niya akong masaktan guys. Dito sa abroad guys, dapat mautak kawais ka. Kung ganyan kahigpit ang amo mo, mag-isip ka ng paraan. Pero yung paraan na yun na dapat kayo lang ang nakakaalam at wag na wag nyong, yung parunong kayong magtago ba. Maying adla mga kabisdak, it's me again, ang inyong auntie na bisdak dari sa Middle East country. So another vlog, another serye, another maoy na sad taani. No? So, ngisi-ngisi lang taani pero ganahan jud kong i-share gyapon ni guys. So mao na netong part 3 sa ato ang panaghisgutanay ani atong kaagi para awareness sa uban gustong mga apply labi na gayud sa Middle East country. So sa sa part 2 na akong nahisgutan is ang akong pag-abot diri sa Kuwait, no? Sa last part nga akong gisigutan dito is ang pag-abot na ko na sa Kuwait. So mao na ni siya. Nabot si auntie wa na kabaloon sa tong adlaw, basta kay 14 siguro ko nag-abot ato sa Kuwait, 14. And then buotan pa kay mga tawo, mga sekretary ng tag-iya sa agency. Syempre no inana maguna sa una buutan pa kayo. So 1 week mi dito guys nga natulog, nagpaabot sa among amo. Until one day gikuha na ko sa akong amo. So buutan pa kay akong mga amo, mga babae, mga bata na siya 3 ka babayi ug 1 ka lalaki. So akong amo is hiwalay siya sa iyang asawa. Na siya gilainan siya og apartment sa iyang asawa, do na po laing asawang iyahang asawa. So inana man ang mga Muslim. Dayon guys, gitagaan ko og mga sanina, mga pagkaon nga wala pa kuno ko natilawan, i-keep daw kuno ni mga jewelry, sapatos, guys. O di ba? Kinsa may dili kay mo ganahan na mo trabaho no, nga tagaan na magigihan saka naman kani mga butanga. So, excited kay si auntie, wala ko gimingaw sa akong family, excited kong mugsugod, excited ko sa tanan pagasugdan. Then the next day, bisag wala ko'y cellphone guys no, pero nabalakag yapon ko lang sa ako pag-contact sa akong inahan. Oy, wala ko'y cellphone kay bawal jud ang cellphone sa iyaha. So unsaon naman taon ako pagkuha sa akong loob, giagwanta na ko guys nga wala ko'y cellphone until 2 months. Okay, 2 months. Okay, diha sa kalma lang ta no. So first day sa trabaho ni auntie, gituganan ko tanan sa akong amo sa akong pagabuhaton. Gikan sa labhonon, limpyohonon. Gamay kayo ang iyahang apartment. Naaray 3 ka kwarto, 1 ka sala, 1 ka dressing room, dayon 3 ka banyo. Pero parang dako na siya sa mga first timer. So dili pa kabalo mo balance or mo manage si auntie sa iyang mga oras. Aning dapita pila ka oras, asa iunahon, asa i-priority nimo. Pag-abot sa labhonon guys, pasilan kayo akong amo, kinahanglan nun ang mga puti, of course, di ba? Kung i-mix na tanan, magka-mix po ang wata kabalo na imulubad. So panty, bra, do na ada siya gamay butonganan para aning mga butanga. So in short, masilan siya. Na siya lain-laing mga sabon para sa iyang mga sanila. So tapos una gituduan pa niya si mga panglimpyohonon. So si auntie galisod kay stricto kay katanan sa pagpanglimpyo sa banyo no, gikan sa taas abot sa lalon. Kiskisan gyud nimo kada adlaw bisag dili pa bisag limpyo pa pakiskisan gyud kada adlaw niya. Daghan man kay mga abubot guys, kanang mga daghan kay siyang mga lain-laing mga sabon, shampoo diha niya kay abubon biya na no, mga basket. Kilala nimo siyang limpyohon guys. Nadili siya makakitag abog. Pagabot sa sala pod, perting bugata kay ang carpet. Pinaka-worst sa tanan, nihilak yun ko sa carpet. Ang carpet guys is dako kayo.
No, di na lang ako i-measure kung pila basta kay dako pa nako, bugat pa nako. Ngibutang tag na sa 40 og 50 ka kilos ang gibugaton sa carpet kung basa na. Kay wala inot man kayo, dili man niya ipadala dito sa laundry para malabhan. So ngayang gibuhat iyang palabhan sa ako Dayon, pag abot sa luto, gusto niya makatunan nako ang luto tanan. So ibig sabihin all around ko dito. Kay di man siya ganan mo ko og laing katabang niya nga dagko naman niyang anak, so expect siya sa kuha na makaya nako. Unya wa niya gibutang siyang hunahuna nga first timer si auntie. So sa 1 week guys napuno jud kog kasaba, hilak man ko kasaba, kaguol, tanan-tanan, pero gibutang nako lagi sa kong hunahuna na nandito ako para sa pangarap ng pamilya ko, para man lang maiahon sa kahirapan. Sumugo na gibutang sa kong hunahuna. Bahalag na puno kog kasaba. Grabe kani akong nawong nga dili pa ni maong bugasa nga akong nakuha, nung tibuok na akong nawong. Aside sa wala kay cellphone, perting mingawag ginaw ko Santissima. Walay tulog si ante no kay sayo kayong mumata, dugay kay matulog, kay na ako estudyante. Nya, maldita po gaytong bata Sa pagkaon guys, wala may problema kay pagkaon niluto, kaunon ganyan mo. Pero ayaw lang yung kauna nga kanang wala nila gihatag sa imo. For example, kanang mga chips. Imo nang kuhaon niya, wag ka na nanghid, nya kay ganahan kay kang mukaon, masakpan ka, masuko dai na imo hang amo. Gibudget ra nako na sa kung anak ni imong kaunon, di ba? Maldita kaayo. Makabantay na kung amo nga nagpahuway nako, wala na koy trabaho kay gabi na bayaan no. Pangitaan jud kog trabaho ana niya. Mag-una-una og sumbong ang iyang demunyita na anak. Magapong ko si kuan didto ma. Pangitaan na kog trabaho na niya. Oy bahiga niya, pertig yung kapuyan no. Ako ra usa sa balay pero mura kog gihansakan tanang trabahoon. Kapoy kayo guys nung kada adlaw bugbog kay ko sa trabaho ato. Nya pag abot sa sweldohan ay dili minimum. Imbis ang isweldo 110 KD ang gisweldo nako 90 lang. Giagwan ta gyud napo every sweldo nako. Naman ko yung number sa akong mga magpawa. Manawag ko, ma'am, kanang pwede ko muhulag cellphone. Ako pag yun ang mupalit og load. Wala pag ko gilibre sa kong amo kay inot biya kaayo. So ako ang tawag niya. Dili pa gyud mahurot na ko og tawag tanan. Nawag jud kong papa kay nabi ako yung mga experience nga kasab-an ko niya, nya inot po ko niya nga inon ko ni mama ni papa nga normal na nak, agwantahan nak. Muna agwantahon dag kuno nako. Dayon naay mga kini panghitabo sa Ramadan kay dulong April man to niya. Ang Ramadan is April po to. Ang pinaka worst is wala gyud may cellphone no. Di ka makasaya-saya og kontak sa imuhang mga pamilya na di pa ba sa ubang katabang nga gihayaan sila og kuan. Ang akong ginabuhat guys no, nangita jud kog paagi unsaon ako pagkontak sa akong ginikanan. So kay dili man ko kaagwanta ka ng usa ra ka tawagan sa usa ka bulan. Imagine ra gyud na no, pertig yung kuana. Worst ko kaayo. Nya magbantay ko sa silong kay nabe na naman ko nakitaan nga kabayan ba sa silong nga maglakaw-lakaw kuyog sa iyahang mga iyang mga alaga ina nya na interview po nako kadjot lang wala po ko nagdugay mayo kay akong amo manggod basta makakita na siya na ako'y kaistorya nakatabang naikas-an nasuko na siya kay di man na siya ganahan nga ilang una-una gichismi sila ingunin ana kay naday siya experience nga dili pod maayo pero tungod na pod sa iyang batasan. So ni anak ko sa ko ang sa kababayan nako bagahilak jud ko guys no. Gasulat ko sa mensahe nga kung ipadala sa akong pamilya. Dayon akong gihatag ang Facebook inana ba. Then ako ang gilukot sa papel din gitugpo na ko dito sa silong atong kabayan. Ning ko nga kabayan maawag ka naman sa akin nang paki-message naman yung mga magulang ko na okay lang ako dito kahit hindi good. Na okay lang ako dito, masaya ako dito kasi ayaw kong malaman ng mga magulang ko yung paghihirap ko sa isang buwan. Kasi sabi ko sa sarili ko na isang buwan pa to, marami pang mangyayari, baka magbago, baka maintindihan, ganyan ba guys? Sabi ko, pakisabi naman sa magulang ko. Tapos nilukot ko yung papel guys, binigay ko sa kanya sa baba tapos sabay takbo kasi baka makita ako ng amo ko. So pagkatapos nun diretso agad kunwari ka may ginagawa. Nung Ramadan guys, doon ko talaga naranasan ang higpit, ang sobrang pagod kasi yung lahat
doon siya magraramadan sa mama niya. So, but before that, lagi na niya akong dinadala doon, lalo na pag walang pasok. Gusto niya doon, pag wala akong ginagawa sa bahay niya, doon ako maglilinis sa mama niya or doon sa kapatid ng mama niya. Pero naman dalawang katulong doon na mga kadama din. Wala ding cellphone, guys. Alam mo ba yung cellphone nila? Patago-tago lang. So, since nalaman ko na may cellphone sila at nalaman ko din na hindi sila binigyan ng chance na bumili ng phone. Ang ginawa nila, guys, is nagpabili sila, kunwari, doon sa kaibigan nila na taxi driver. Dito sa abroad, guys, dapat mautak ka, wais ka. Kung ganyan kahigpit ang amo mo, mag-isip ka ng paraan. Pero yung paraan na yun na dapat kayo lang ang nakakaalam at wag na wag nyong yung parunong kayong magtago ba, kasi yun lang yung paraan na alam mo yun, yung matapos yung kontrata mo, tiisin na lang. Kasi kung ayaw talaga, wala man tayong magagawa. Kasi tayo man yung pumunta doon, tayo yung susunod sa kanila. Yan ang pinaka-worst, guys. Yung wala kang cellphone, hindi ka pinapayagan nila. So, ang ginawa nila is kumuha, yun nga, nagpabili sila. Tapos, kunwari may tinatapon doon sa basurahan, pero kinuha na pala nila yung phone na pinabili nila. Tapos, ang nakagandahan din dyan is wais din yung mga kasama ko kasi matagal-tagal na sila. Ako 1 to 2 months pa lang, tapos sila 6 months mag-1 year na. Marunong din silang kumuha ng wifi ng kanilang amo. So, tuturuan ko din kayo, guys, para kung sino yung may mga amo na ang higpit-higpit na ayaw magbigay ng wifi, napakadamot, eto na. Okay, pero di mo na ngayon dito sa video na to. So, ang buong Ramadan is buong buwan ng pagluluto, paghuhugas, bakbakan, at madaling araw ka nang makakatulog, gigising ka ng 9 kasi magsisimula ka nang mag-prepare ng mga ingredients, maglalaba, maglilinis, utos doon, utos dito. Yan, guys, apakapagod. Tapos yung mga amo ko, kung ano yung mga gamit niya doon sa bahay niya, dadalhin niya, nahahakutin na naman yan, namin papunta doon sa bahay ng mama niya. Pagkatapos naman ng Ramadan is, yun na nga, ibabalik na din namin yun. Di ko ka-imagine, no, sa kakapoy na ako akong trabaho, ko kaagwanta na gid sa akin ko nga, Lord, murag di naman guni insakto, Lord, nangayo jud ko og sign, humingi ako ng sign sa Panginoon na, Lord, hindi ko kakayanin ang ganitong klaseng amo. Wala kang cellphone, wala kang tulog, yung sahod mo 90 lang, hindi sa minimum. Yun ba, guys? Yun ang ilagay nyo sa utak nyo na magreklamo na tayo. So, one day, lagi na akong, one week, no? 2 months na ako nun sa amo ko. Magto 2 months. After ng Ramadan, binigyan niya ako ng ganyan. Mga alahas, mga ganyan. Pero hindi mga totoo, guys, ha? Mga fashion lang ba? So, one day, bigla siyang nagalit sa akin. Kasi nga, hindi pa masyado pa talagang gusto niya ma-perfect yung tinuro niya sa akin. Ano ba yan? Ganyan. Nagalit siya sa akin. Tapos, ang ugali ng amo ko is, nananakit pala talaga siya ng mga anak niya, which is ayokong mangyari sa akin pag siyang nagalit. One time, guys, is hindi ko na maalala ko, ito, galit na galit siya sa akin kasi daw kahit anong turo ko, bakit daw hindi ko makuha-kuha. Ang gusto niya na lang naman is yung paghugas ng kusina, gusto niya ma-scrape lahat yung tubig. Hindi ko nga magawa ng maayos-ayos, guys, kasi inaantok na din ako, guys. Kailangan ko din magpahinga. So, kahit konti lang niya na tubig, guys, ayaw niya kasi baka maslay daw, ganyan-ganyan. So, nagalit siya sa akin. Ganyan, dami niyang yaw-yaw sa akin, ganyan-ganyan. Sabi ko, kinabukasan, sabi ko, Madam, lagi ka na lang galit sa akin. First time man ako. Kung ayaw mo sa akin, isauli mo ako sa agency. Huwag mo akong gaganituhin kasi muntik na niya akong masaktan, guys, nung galit na galit siya kasi minumura na niya ako. Sabi niya, ganyan-ganyan ka, hindi ka marunong ganyan-ganyan. Sabi ko, Madam, first timer man ako, wala akong alam sa ganito. Sabi ko ganyan sa kanya. Kung ayaw mo sa akin, maayos yung pakipag-usap ko in English. Kung ayaw mo sa akin, Madam, isauli mo na ako sa agency ko. Ayaw din naman niya. Tapos, hindi ako nagtrabaho ng isang araw. Inanuhan ko talaga siya. Yung parang, sinubukan ko din siya. Kasi, guys, kung hindi ka matapang sa maayos na paraan, no, ititreat ka nila ng hindi maganda. Yung parang, ang tawag niyan, basta hindi ka nila ititreat ng maayos. So, pag ikaw, nakita nila na palaban ka, aatras yan.
So, ang ginawa ko, sabi ko, kung ayaw mo sa akin, iuwi mo ako sa agency ko kasi meron pa akong 3 buwan, 2 months pa yun. Meron pa akong 1 buwan na uuwi at maghanap ng ibang amo. Kung ayaw mo sa akin, uwi mo ako sa agency ko. Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos napaisip siya, no, ganyan. Ayoko na nga sa ugali niya, guys, kasi wala akong tulog, mababa yung sahod ko. Tapos papalinisin pa ko niya sa ibang bahay, which is sa bahay ng kapatid at mama niya. Tapos, hindi pa yan, guys, no? Hindi pa yan. Magka-carwash pa ako. Ano nang iaano sa katawan ko, guys? Ang liit-liit kung hindi ganito yung itsura ko. Napakapayat ko dati at punong-puno ng pimples. Kasi nga, puyat ako. So, sabi ko, madam, iuwi mo na ako. Ayaw naman niya akong uwi. So, gumawa ako ng paraan. So guys, ito na nga. Ikukwento ko na lang sa part natin kasi medyo mahaba naman to, guys. Doon na natin malalaman yung pinaka-worst na nangyari at hindi ko akalain na nagawa ko sa buong buhay ko. Hindi ko alam. Pero marami na din ang gumagawa nito. So, doon ko na ikukwento sa part 3 kasi medyo mahaba na to. So guys, maraming salamat sa panonood. At sana patuloy po kayong manonood para sa ating marami pang teleserye or ikukwento ko sa inyo para maging awareness sa iba. So, yun lang muna. Maraming salamat.